Okay, magandang araw sa inyo mga idol. Ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo ang ilang tips kung paano natin may ingatan at maging healthy ang ating battery ng drone. Itong kaalamang ito ay natutunan ko lamang sa isang veteranong drone pilot. So unang-una siyempre, dapat ang battery ng ating drone ay wag na wag po nating itatago sa taguan ng full charge. Dapat po ang reading po ng battery bago natin ito itago sa ating mga taguan ay nasa 2.5% ng battery. Gamitan po natin ng charging hub kung paano po yung reading ng 2.5% ng battery. Kung kayo may mga ganito, ilagay po natin ang battery ng drone. At dito po ay makikita ninyo na meron dalawang ilaw na naka-stack. At merong isa, yung pangatlo ay nagbiblink siya. Yan po ang reading ng 2.5% ng battery gamit itong charging hub. At kung wala naman po kayong charging hub, ay pwede naman po ninyong makita sa inyong mga monitor, cellphone man yung gamit ninyo o ganitong monitor, ay makikita po ninyo yung battery reading dito sa inyong mga monitor na dapat naka 60% yung inyong battery. Kapag 60% yung inyong battery, yun po, pwede nyo na po siyang itago sa inyong mga taguan. 60% dito ang reading, 2.5% dito ang reading, iisa po ang reading nun. Magkaiba lamang po ang ating ginamit na item. At pangalaw po ay huwag kayong magpo-full charge ng battery kung hindi ninyo ito gagamitin mamaya or bukas. Halimbawa, may bala kayong magpalipad bukas, ay pwede nyo pong i-charge ito ngayon, gamitin nyo mamaya o di kaya bukas. Huwag po kayong magpo-full charge ng battery kung mga ilang araw pa yung inyong prospect na magpalipad. No? Kung ilang araw pa bago kayo magpalipad, so huwag pong i-charge kung medyo may ilang araw pa yung itatagal bago ninyo magamit yung battery. So, hindi po dapat ganon. Iwasan po natin i-charge ngayon, tapos after 3 days, saka natin gagamitin. At kung nag-full charge naman kayo ng battery ngayon, tapos paliliparin nyo dapat mamaya o bukas, pero hindi nangyari yon. So, hindi ka natuloy magpalipad. Siyempre, full charge yung ating battery. So, ang gawin nyo lamang ay paliparin nyo yung inyong drone para mabawasan ng laman yung battery ng drone. So, abangan nyo hanggang mag 60% yung kanyang percentage ng battery, saka nyo itigil at pwede nyo nang itago yung mga battery ng ating drone. At sa pang-apat po ay huwag po ninyong itatago ng lubat yung battery, yung walang kalaman-laman or yung 10% yung kanyang karga. Huwag rin po nating itatago ng ganon na ang reading ng battery. So, i-maintenance po natin o i-maintain natin sa 60% ng battery. Kailangan i-charge natin kung ito ay lobat at lagyan po natin ng 60% na battery bago natin ito i-stack sa ating mga taguan. At panglimang tips po ay kung kayo ay nagpapalipad ng drone, wag na wag po ninyong uubusan ng laman yung battery. Yung feeling ng iba, 100% pinalipad yung drone hanggang sa ubusin, hanggang mag 5%, 0% yung kanilang mga battery. Hindi binababa yung drone. So wag nyo pong gagawin yon dahil napupersa po yung ating battery. Dapat kapag kayo gagamit ng drone, nagpapalipad kayo ng drone, dapat po ang percentage po ng battery ay pwede na sa 30% bago nyo ibaba na yung inyong drone. Huwag po ninyong paabutin ng 20% bago ninyo ibaba yung inyong drone. At pang-anim po ay huwag po nating itatago ng nakasalpak yung battery dito sa charging hub. Yung katulad po ng ganito.
Huwag po nating itago na nakasalpak yung battery dito sa charging hub. So, stock po natin siya, dapat ay tanggalin po natin yan. Dahil ito po isang charger. So, dito po ay nagsisirculate pa rin yung kanyang laman ng battery at pwede siyang ma-discharge. At pang 7 tips po ay i-check po natin yung ating naka-stock na battery. Kung sa tingin nyo ay ilang linggo na hindi nyo nagagamit yung drone. So, check po natin yung battery. I-monitor natin kung nasa 60% pa rin yung kanyang laman. At kung kulang na, ay isakto po natin o i-charge po natin hanggang sa mag 60% yung kanyang battery. At pang 8 tips po, ay wag po nating i-stock ng nakasilid sa plastic yung ating mga battery. Dahil ito po ay nag-iinit o mainit po yung plastic kapag nakabalot po ito sa plastic. Mas mainam po na ilagay na lang po ninyo ito ng diretso sa inyong mga bag. Wag nyo na pong lagyan ng plastic. Lalong-lalo na po kapag mainit ang panahon. So grabe po ang temperature na nagagawa ng plastic, lalo kapag nasa loob ng bag. So mas mainam po na ganito na lang po, wala pong plastic. Ilagay nyo lang po sa loob ng bag. Yun po, okay na po yun. Yun lang ang aking ilang mga tips para maiwasan nating masira agad-agad ang ating mga battery. Alam niyo naman, kapag lumilipad ito, ay minsan yung iba ay hindi mo alam ang dahilan, nagka-crash siya. Siguro bigla na lang nalulubat dahil yung kanilang mga battery ay hindi na healthy dahil sa maling paggamit ng battery ng drone. Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga guys. So kung nagustuhan nyo ang video na ito ay paki-like and subscribe po ang aking video. Marami po salamat.